Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito kay Elon Musk. Kung saan ay siya po kasi ay naglabas ng pahayag na may posibilidad daw po na maaaring gamitin ang Bitcoin dito sa planetang Mars. Yan, sa mga hindi po nakakaalam ay mayroon po kasing plano ang SpaceX ni Ginoong Elon Musk. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala po pala kay Ginoong Elon Musk ay isa po siyang tech billionaire. Siya po ang kasalukuyang pinakamayaman na tao sa buong mundo ngayon. Ayan, at siya na rin po ang nagmamay-ari ng SpaceX. At ayan, ang SpaceX ay gaya ng sinabi ko kanina ay meron po silang plano na i-colonize ang Mars at gawin itong habitable. Ibig sabihin ay pwedeng tumira ang mga tao rito sa planetang Mars. At kung pag nangyari yan na may mga taong naninirahan na dito sa planetang Mars, ay ang gagamitin daw po nila na pera or currency ay ang Bitcoin. Kaya yan po ay nagdulot ng debate ngayon at pinagkakaguluhan po ito at yan po ang ating pag-uusapan sa balita na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay the likelihood of transforming Bitcoin as an interplanetary currency has sparked a debate with Elon Musk at the forefront of the conversation. Kaya yan, yung plano po nila na itong si Bitcoin na ito raw yung gagawing interplanetary currency. Yan, biruin mo naman. Yung sabihin natin ay may mga taong naninirahan na sa planetang Mars at syempre dito sa planetang mundo. At kung pag nagtitrade po yung dalawang planeta na ito ay yung gagamitin ay yung si Bitcoin. Yan, kasi interplanetary po ito. Yan, interplanetary na pera. Ayan, the emergence of a spot Bitcoin ETF or exchange traded fund products has sparked some thesis on how additional use cases could be brought into the BTC network. Yan, dulot daw po kasi yan ng pagkaka-approve ng spot Bitcoin ETF na ito ay mukhang nag-isip sila ng mga panibagong mga use cases or pwedeng magamit itong Bitcoin network na ito sa ibang mga bagay. Kaya yan po, lumabas yung interplanetary currency na ito. The use of Bitcoin on Mars came up in a recent Space on X dubbed ARK21 shares Bitcoin ETF approved, with participants ranging from ARK Invest CEO Katie Woods to Elon Musk and Bitcoin core developer Matt Corallo. Bitcoin's use as a payment token is currently being obscured compared to its role as either a hedge against inflation or a treasury reserve asset as it is being used by MicroStrategy Incorporated. Ayan, however, with the plan to launch a habitable colony on Mars by 2050, the regulatory bottleneck may be non-existent and BTC may find use as a fiat currency. Kaya yan po yung plano, yung aking sinabi kanina na gagawin daw na habitable colony. Ayan, gagawa daw po sila ng isang habitable colony sa planetang Mars. At yan po ay sa pagsapit daw ng taong 2050. Ayan, baka hindi po natin yung maabutan 2050. Yan, siguro syempre naman ay may ilan po siguro na makakaabot sa taong ito. Pero yan, matanda na po tayo siguro. At yan, baka wala na tayong interest na makapunta pa sa Mars. At syempre, yung makakapunta lang siguro dito sa planetang Mars ay yung mga may kaya, yung talagang mayayaman. At ayan, yung mukhang gagamitin daw dito na magiging currency ay ang Bitcoin.
Elon Musk spots the challenge. Known for his penchant for technological advancements, Elon Musk initially dismissed the idea of using Bitcoin for payments on the Red Planet. The major issue spotted by the billionaire innovator hinges on the high reconciliation time of the Bitcoin network. Kaya yan, sabi rito, yung ayon kay Ginoong Elon Musk ay mukhang hindi raw magandang gamitin si Bitcoin bilang isang currency or payment sa planetang Mars. Dahil po sa kanyang ayon po sa kanya ay meron daw pong mataas na reconciliation time ang Bitcoin network. Kaya yan po yung nakikita niya. Kaya yan, as the first ever blockchain network, Bitcoin has not evolved much over the past decade, and transaction typically takes an average of 60 minutes to settle, although this can be much lower. Kaya yan, totoo po yan. Yung blockchain network po ni Bitcoin ay hindi po gaanong nag-improve or wala po siyang improvement sa kanyang network. Yan, matagal pa rin siyang mag-process ng kanyang transaction. Umaabot po ng 60 minutes. Yan, para ma-settle ang kanyang isang transaction. The network pulls transactions into 10-minute block and thereafter confirms an aggregate of 6 blocks, which slows down the time transaction take to settle. Yan, compared po sa ibang mga blockchain network ay mabibilis po. Ngayon ay talagang si Bitcoin ay napag-iiwanan na po talaga. This slow speed and its energy utilization made Tesla, Elon Musk electric vehicle manufacturer, to halt the use of Bitcoin for payments of its product after embracing the coin in 2021. Kaya yan po yung nangyari. Hindi po kasi nagustuhan ni Ginoong Elon Musk itong si Bitcoin. Ayan, kasi nakita po niya na mabagal po yung kanyang transaction processing at saka ayon po sa kanya ay gumagamit daw po ito ng nagko-consume daw ito ng energy. Ayan, mataas na energy. Kaya yan po yung hindi niya nagustuhan dito kay Bitcoin. Kaya yung kanilang dating investment dito kay Bitcoin ay tinigil na po nila yung paggamit ng Bitcoin. Yan, meron po pala silang hawak ngayon na Bitcoin para lamang po for investment purposes. Pero yung tinigil po nila ay yung paggamit bilang pambayad para sa kanilang products. Yan, the way forward. While this impediment is visible, Matt Corallo pointed out that the slow transaction speed can be tackled using the Lightning Network, a layer 2 payment solution built on the Bitcoin network. Kaya yan, naglabas po ng pahayag itong si Matt Corallo. At sabi po niya rito ay may solusyon po yung mabagal na transaction speed ni Bitcoin. At ang solusyon po dyan ay yung tinatawag niyang Lightning Network. At meron na po yan. Marami na pong gumagamit nito. Ito po ay isang layer 2 payment solution. Ayan, na-build po siya sa Bitcoin network. Ayan, okay na rin po itong layer network. The Lightning Network has already been shaping accessibility to Bitcoin as a payment currency on a commercial scale. And after the explanations presented by Matt Corallo, Elon Musk acknowledged the potential of Bitcoin to serve as a payment coin on Earth, with some doubts left on its suitability on Mars. Kaya yan, nung pinaliwanag daw po ni Ginoong Matt Corallo, yan, ang tungkol dito sa Lightning Network na ito kay Ginoong Elon Musk ay nagkaroon po ng acknowledgement. Tinanggap naman po ni Ginoong Elon Musk yung potential ngayon ni Bitcoin. Yan, bigyan na po siya ng liwanag. At ayon po sa kanya ay meron po talaga siyang maganda po pala itong si Bitcoin bilang isang payment coin dito sa mundo. Ngunit meron pa rin po siyang natitirang mga pagdududa kung suitable ba siya o nababagay ba talaga siya na maging currency dito sa
planetang Mars. The doubts stem from the fact that Earth is 8 light minutes from the Sun, with Mars being 12 light minutes away. This means a time span on Earth may be relatively longer on Mars, casting doubts on the suitability of the premier digital currency. Kaya ayan. Sabi dito ay mukhang yung planetang Earth o yung mundo ay 8 light minutes daw ang kanyang mula sa araw. Yan ang kanyang layo. Samantala ay yung Mars ay yung kanyang layo naman ay nasa 12 light minutes. Kaya ayan, mas mahaba. Ayan, mas mahaba itong Mars, nasa 12, samantalang yung Earth ay nasa 8. Kaya dahil dito ay ayon po dito kay Crypto Basic ay ang time span ng Earth, yan, kumpara kay Mars ay planet Mars ay mas mahaba. Kaya ito raw yung nagdudulot ng duda, yan, kung suitable nga ba ang Bitcoin na gamitin dito. Kaya yan, medyo magulo, pero malayo pa naman yan, 2050. Problemahin muna nila yung ito, kung gawin muna nila kung talagang habitable ba talaga ang planetang Mars. Kasi kung nagpaplano na sila ng advance na kung ano yung gagamitin na currency, yan, pero hindi pa nila na ipuprove kung habitable ba talaga ito or hindi, ay ayan, kaya unahin muna nila ito kung talaga nga bang pwedeng tirahan yan ng mga tao. Ayan, marami pang ibang mga problema dyan, pero bakit nila inuuna yung pera? Kaya ayan, saka na lang siguro yan. Siguro baka iniisip nila ay pagkakakitaan nila yung mga taong gustong bumisita. Yan, siguro ay gagawin munang parang tourist spot muna ang planetang Mars. Yan, at pagkakakitaan nila yung mga tao na gustong mamasyal sa planetang Mars, at yung sisingilin na bayad ay siguro yung Bitcoin. Ayan, ganyan. Pero pinag-iisipan nila kung ano nga ba talaga ang gagamitin nilang cryptocurrencies, or hindi po pala crypto, or basta currency, kung anong klaseng currency ang kanilang gagamitin. Pero ayan po ulit, matagal-tagal pa yan, 2050 pa yan. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.